At ngayon po mga minamahal, aking pong inaanyayahan lahat tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos na dadali po na ating mga ngaral sa hapong ito. Ating pong beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, beloved brother boy. Amen. Praise the Lord. Tayo po may naman magkaisang tumalangin. Dakila po namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat amang banal sa pangalan ni Jesus sa unang dalangin. Ang beloved Opo Pastor, Evangelist Vulde, Estrada Almeda, your end-time prophet, mahal na Panginoon, ang isang mo po, ang iyong mga salita sa ganakin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Sa mga kami nagkukulang sa iyo, mahal na Panginoon, patawarin bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Palain mo, mahal na Panginoon, yung mga salita at aming sinasaway lahat ng masamang espiritong hadlang sa mga pangalan ni Jesus ang bilib ng Diyos, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin, mahal Panginoon. God bless you po, may mahal, at makabalik po kayo sa inyong pong mga upuan. Una tigit sa lahat, mga minamahal, ubos ang ating pasalamat, pagpupuri, pagluwalhati ng pinapataas na pagpupuri, pagluwalhati sa ating dakilang Diyos sa buhay, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, the Alpha and Omega. There is Jesus. Hallelujah, praise the Lord. We give double honor to our beloved noble pastor, Evangelist Vulde, Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. We love you so much po, and a very pleasant afternoon po, our beloved noble pastor, together with our beloved and honorable son pastor, Linus and Mother, beloved Mama dear, praise to all the beloved children of our beloved noble parents in the Lord. We're pleasant afternoon po, and we love you so much po. Hallelujah, glory to God. Sa lahat ng ating minahal kapatiran, buong Pilipinas, buong mundo. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ating po muna mga minamahal tungayan sa ating balakasulatan. Dito po sa Colossians chapter 3, verses 2 up to 5. Amen. The book of Colossians chapter 3 from verse 2 up to verse 5. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Mortify therefore your members which are upon the earth: fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Ituloy po natin hanggang 6 po pala yan, mga minamahal. Verse 6. For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Amen. God bless you po sa Tagalog. Highly po. Dito po sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 2 hanggang 6. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo ang ating buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap sa katawang na nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman, na iyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay na iyan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Amen. Amen. Tinuturoan tayo ng ating mahal na mga minamahal bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, na to set our affection on things above. Ilagak natin ang ating mga pag-isip, ating mga puso sa mga bagay na nasa itaas. Mga minamahal, hindi sa mga bagay dito sa lupa. Tinuturuan tayo ng ating malapit sapagkat ang sabi nga po, simula na tayo po ay maligtas, maging tunay na anak ng Diyos. Ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Dati-rati mga minamahal, buhay tayo sa sanlibutan. Layaw ng laman, kasalanan, nandito sa lupa, mga minamahal. Bago tayo iligtas ng ating mahal na Panginoon, buhay na buhay. Yung pita ng laman, the lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Subalit nung tayo kumilala sa ating mahal na Panginoon, patay na tayo. Yung dating tayo, wala na yon. Amen. Praise the Lord. You are a new creature. Amen. Amin na mahal. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, bagong nilalang. Amin na mahal. All things are passed away. Mga lumang bagay, lumipas na.
Therefore, everything has become new. Bago na. So, maminamahal, kalilimutan mo yung dating ikaw, sabat ikaw, patay na yung dating ikaw. Amen? And your life is hid with Christ in God. Ang buhay mo ngayon, maminamahal, nasa ating mahal na Panginoon na. Siya na nagmamaniobra niya. Siya nagmamayari. You are bought with a price. Tayo ay binili na ng ating mahal na Panginoon ng presyong hindi natin kayang bayaran. Mismong ang buhay ng ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang pinambayad. So hindi na po pag-aari natin itong buhay nito, maminamahal, para gamitin pa po natin sa layong naman, makasalibot ng bagay, kasalanan. Wala na. Galatians 2:20, amin naman, ating basahin. Kindly po. The book of Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Oh, hallelujah, hallelujah. Dito po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 2, versikulo 20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. I am crucified with Christ. Tayo pala, mga minamahal, nung naligtas tayo, amin minamahal, ay kasama nating napako ang ating mahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Tayo ngayon nabubuhay. Hindi tayo ang nabubuhay, bagko si Kristo ang nabubuhay sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, mami na mahal. The life is now live in the flesh. I live by faith. By the faith of the Son of God who loved me, umibig sa akin, at ibinigay niya ang kanyang sarili para sa akin. Sino tayo, mami na mahal, para gawin niya ng ating mahal na Panginoon? We're nothing. Taga-impyerno dapat na tayo, mami na mahal. Doon na po tayo sa naglalagablab na apoy. Amen? Amin na mahal. Subalit, binili tayo ng ating mahal na Panginoon sa presyo. Anong presyo? Pinakamahalagang presyo. Buhay ng nag-iisang Diyos na buhay na bumaba dito sa lupa para ialay ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Napakadakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. So, mami na mahal, yung buhay pala natin ngayon dapat pinabubuhay na para sa ating mahal na Panginoon, hindi para sa ating mga sarili. We are dead. Patay na yung dating ikaw, mami na mahal. Romans chapter 6, 11 up to 18, amin na mahal. Unawain po natin na tayo po ngayon pala, amin na mahal, hindi na po tayo sa ating sarili, pita ng laman, layaw ng laman, wala na po yun, mami na mahal. Sapagkat mayroon din po dyan, simula nang ikay makakilala sa ating mahal na Panginoon daw, at tanggapin ang ating mahal na Panginoon, you're saved forever. Eternal security. Kahit magkasala ka na, mawala man sa mahal na Panginoon, amin na mahal, ligtas ka na. Ay, napakababaw, mami na mahal, ang kapal-kapal ng banal na kasulatan. Amen? Paano pala yung mga binabanggit sa banal na kasulatan? You have to serve the Lord with fear and trembling. May takot at panginginig. Nami naman. Para saan ang mga bisikulo yan? You have to fight a good fight of faith. Ipaglaban mo ang iyong kaligtasan sapagkat every minute, every hour, gustong agawin niya ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. Kapag hindi mo pinaglaban yan at maagaw ng kaaway, wala ka ng kaligtasan. Saan? Ang mga bersikulong yan, mami na mahal, paano yung eternal security? Kahit magkasala ka na, mawala ka na, ligtas ka pa rin. No. Nakalagay pa sa Bible, he that endureth forever, to the end, shall be saved. Yun lamang, nagtiis hanggang sa wakas, yun lamang maligtas. Paano ang mga versikulong yan, mami naman? Kung once saved, saved forever.
Ito ay pag-iingatan mo, regalo ng ating malapin araw-araw, ikaw ay palaging nandoon sa pakikipagbaka. Every day. Para hindi maagaw ang kaligtasan na binigay sa iyo ng ating malapin noon. Romans chapter 6 verses 11 up to 18. The book of Romans chapter 6 verses 11 up to 18. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that right. you should obey it in the lusts thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you. For ye are not under the law, but under grace. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. But God be thanked that ye were the servants of sin, but you have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Being then made free from sin, you became the servants of righteousness. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tagalog, kindly po. Mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 11 hanggang 18. Ganyan din naman kayo, ibilang ninyong kayo tunay na mga patay sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Huwag nang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo magsisunod sa kanyang mga pita. At huwag din naman inyong ihandog ang inyong sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad ng buhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghari sa inyo, sapat wala tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ano nga, mga kakasala baga, tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kaino ninyo ihandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalipa kayo sa mga alipin inyong kinalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging pagtalima sa magiging matuwid. Darapat salamat sa Diyos na bagamat kayo naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Dito po sa 18, at yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakaliwanag, mga minamahal. Amen. Amin na mahal. Kung saan ka nagpapaalipin, iyon ang iyong Panginoon. Kung nagpapaalipin ka sa kasalanan, ang Panginoon mo, yung kaaway ng ating mahal na Panginoon, sapagkat nagkakasala siya simulat sa pulpa. Subalit kapag ikay nagpakaalipin sa katwiran, ikaw, mami naman, ang iyong Panginoon. Ang ating mahal na Panginoong Yesus. Kaya iniingat-ingatan po natin yan, mami na mahal. Oh, being then made free from sin, nakalaya natin sa kasalanan, ye became the servants of righteousness. Amen. Praise the Lord. Tayo ngayon, mami na mahal, ay alipin ng katwiran. Ating isinasagawa yung nais ng ating mahal, yung kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. Amin na mahal. At hindi naman po biglaan ang mga Kristiyano na may mahal, perfect ko agad. You cannot be perfect Christian overnight. Habang tayo po ay naglalakbay patungo sa langit, amin na mahal, tinuturuan tayo ng ating mahal na Panginoon from glory to glory. Amen. Amin na mahal, unti-unti, tayo mismo, amin na mahal, nakikita natin yung ating sarili dati, ayaw na nating bumalik dyan. Amen. Amin na mahal. Pinapatay natin yung pita ng laman. Unti-unti yan, maminamahal. Oh, kaya nga po dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga paalala. Amin na mahal, 1 Peter chapter 4, verses 12 up to 19. Amin na mahal, minsan malito ka kapag Kristiyano ka, ba't nangyayari sa akin itong bagay na ito? Amin na mahal.
kinakailangan unti-unti mo maranasan na ikay mamamatay na yung dating ikaw. Amen. Sapagkat babasahin din po natin mamaya, mahal, sa John chapter 12, 24, except a corn of wheat fall and die, amin na mahal, kinakailangan ito ay bumagsak at mamatay, saka siya dadami. Kasi magbubunga yon. Tutubo yon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya kailangan unawain po natin, mami na mahal, na hindi po tayo po pwedeng pabanjing-banjing ng Kristiyano. We have to work out our salvation. Kinakailangan patayin po natin lahat ng pita ng laman sa ating buhay. Ating basahin, mami na mahal, 1 Peter 4:12-19. First book of Peter, chapter 4, verses 12 to 19. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to him in well-doing, as unto a faithful Creator. Praise the Lord. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12, tuloy ang basa hanggang 19. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay na mga hirap ni Kristo, hallelujah, upang sa hallelujah. pagkahayag ng kanyang kalwalatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo sapagkat Yes, ang amen. Espiritu ng kalwalatian at ang Espiritu ng Diyos ay magpapahingalay sa inyo. Ngunit huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay na iba. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos Oh, hallelujah, hallelujah. sa pangalang ito. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisisatalima sa Ebanghelyo ng Diyos? 18. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? 19. Kaya ipagkatiwala naman ng nangagbabatas ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Praise the Lord. At mga sabi, praise the Lord. Oh, mami na mahal. Ito pala ang nais ng ating mahal na Panginoon, na tayo po ay magbata ng kahirapan, sinusubok ka, pinalalahanan ka, amin na mahal. Oh. Isipin ng iba, kala ko ba puro pagpapala pag Kristiyano na? Bakit may mga pagsubok? Sabi, huwag kang magtaka. Amen. Sapat kung yung mga pagpapalag yung mahalaga, mga ginto sa sanlibutan ito, mas mahalaga yung iyong kaluluwa. Ito'y ginagawang dalisay na ginto. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ito ang ipipresenta mo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ba ay sakdal na? Tayo ba ay sakdal na? Nalinis na ba lahat ng karumihan sa ating buhay? Amin na mahal. Unti-unti yan, hindi po biglaan. Amen?
Kaya wag tayo magtataka, bagkus sabi, rejoice! Amen. Tayo po ay magalak sapagkat naging partaker tayo, maminamahal. Sa kahirapan ng ating mahal na Panginoon. What a great privilege. Maminamahal. Na tayo po ay naging partaker. Sa karangalan, naging partaker sa kahirapan ng ating mahal na Panginoon. Sino tayo? Amen. Praise the Lord. Magalak ka. Amen. Sapagkat yung binabata mo para rin sa iyong kabutihan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tinuturuan tayo, pinaperfect tayo ng ating mahal na Panginoon para dumating man ang mga mas matitinding mga pagsubok, naman sa mundong ito, ay sanay na tayo. Amen? Mami na mahal, hindi na po tayo mayat na nagugulat sa kung anong dumarating, sanay ka na. Sapagkat sinasakdal na ang iyong pananampalataya. Kaya huwag mong isipin na ikaw ay pinarurusahan. No, mami na mahal, ikaw ay nililinis ng ating mahal na Panginoon upang magagamit pa ng ating mahal as a vessel unto honor. Amen? Amin na mahal. Dagdag po natin ng 2 Timothy chapter 2 verse 21. Sapagkat dati-rati yung ating buhay doon sa mundo, may namahal, walang kabuluhan. Kasalanan, pag namatay, tuloy-tuloy sa impyerno. Walang kapararakan, mami na mahal. Subalit ngayon, naging makulay ang ating buhay. Niligtas tayo ng ating mahal na Panginoon. For what purpose? To bear fruit. Upang magbunga. Sapagkat katulad ng isang binhi na kapag ito ay namatay, amin na mahal, nabaon dyan sa lupa, tutubo yan at magbumunga. Basahin po muna natin, mami na mahal. Hebrews chapter 12 verse 11 of 1 Timothy. In the book of Hebrews chapter 12 verse 11. Now chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. The second book of Timothy, chapter 2, verse 21. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dito po sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 11. Lahat ng parusa sa ngayon ay tiliman din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayun may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamagitan natin, sa pamagitan nito. Dito po sa 2 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 21. Kung ang sino mga nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari na handa sa lahat ng gawang mabuti. Amen. For the master's use. God bless you po. Amin na mahal. Para ba kapag ikay sinusubok o pinapaalalahan ng ating mahal, parang ang hirap-hirap, amin na mahal, napakasakit ng iyong pakiramdam. Amen? Amin na mahal, subalit ito pala ay magbubunga. Na ikaw ay unti-unting magiging matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon kapag ipaubaya mo sa ating mahal na Panginoon. Kapag ikay tumakbo, hahabulin ka ng pagsubok. Hahabulin ka ng kahirapan. Amin na mahal. Ano mangyayari? Hindi ka makakapasa. Amin na mahal. Subalit kung ikaw ipaubaya mo yung sarili, bagaman masakit, luluha ka. Amen. Praise the Lord. It will yield the peaceable fruit of righteousness. Magagamit ka ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ating dakilang Diyos. Hallelujah. Diyan ka magagamit ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi nakapasa, paano gamitin? Ang sabi nga, mami na mahal, pampasikip na lang. Amin na mahal, yung tanim mo, hindi naman nagbubunga. Ano gawin? Pero yung husbandman, yan trabaho ng totoong propeta at pastor na galing sa ating mahal na Panginoon, huwag muna, mahal na Panginoon. Huwag muna tanggalin. Bigyan pa ng pagkakataon. Amin na mahal, yan ay lalagyan pa taba. Pero pag hindi pa rin talaga umubra, hindi pa rin nagbunga, ay alisin mo na.
Mami na mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po yun, mami na mahal. Tayo po ay unti-unting binamasda ng ating mahal na Panginoon. Tayo ba ay karapat-dapat ba, mami na mahal, magamit as a vessel unto honor? You have to die to yourself, mami na mahal. John chapter 12 verse 24, except a corn of wheat fall and die. Ating basahin, mami na mahal. The Gospel of St. John, chapter 12, verse 24. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kapitulo 12, versikulo 24. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa, ngunit kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. Purihin ang ating mahal na Panginoon. So yung binhi, ayaw nang mamatay, ayaw ng masasakit na bagay, nakatago lang, ay nag-iisa lang siya. Hindi siya magagamit. Amen? Kinakailangan ito ay dadaan sa kahirapan. It must fall, babagsak, kinakailangan ito'y mamatay. Maminamahal, take every opportunity. Maminamahal, tayo po maminamahal ngayon ay binibigyan ng oportunidad ng ating mahal para mamatay sa ating sarili. Yung ating dati, mga pagsubok, mga paalala, pasalamatan natin lahat yan, maminamahal. Amen? Ito lang ang tanging paraan. Amen? Para tayo mamatay sa ating sarili. Para unti-unti tayong dumami. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. I have chosen you. You have not chosen me. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, John chapter 15 verse 16, I have chosen you and ordained you to bring fruit. Basahin po natin, mamaya mahal. Oh, hallelujah. Gospel, John chapter 15, verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, Right. that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Hallelujah, hallelujah. Juan Kapitulo 15, versikulo 16. Ako'y hindi niyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko. Aking kaginganal, upang kayo magsiyaon at magsipagpunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Chosen, ordained, amin na mahal, hinirang upang magbunga. Amen? Ang tanging paraan, you have to die to yourself. Para kayo magbunga. Kailang mamatay ka sa iyong sarili. O talagang masakit, maminamahal. Iiyak ka, luluha ka. Napakarami mga pagsubok. Maminamahal. Minsan parang hindi mo na kaya. You want to give up. Maminamahal, hindi po. Kinakailangan ito ay dumaan ka sa proseso. Amen. Praise the Lord. Yan nagpakita ang ating mahal na Panginoon. Perfect example. Ating beloved and noble parents in the Lord. Grabe. 10 to 15 years. Look at the life of beloved and noble pastor. Beloved and noble son pastor. The beloved children. Ay grabe, mga minamahal. Tumaan sa kahirapan. Pagsubok, katakot-takot na pagsubok. Amin na mahal, umatras ba? Tumakbo ba? Pagsubok, hinayaan ang pagsubok na dumaan sa buhay. Seemingly eternal. Amin na mahal, parang no ray of hope. Oh, amin na mahal, parang walang katapusan. Ang mga pagsubok, ang mga pagluha, habang nararanasan mo, amin na mahal, parang hindi matatapos. Oh, amin na mahal, subalit, panghawakan mo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa Banal na Kasulatan, I can do all things through Christ. Amen? Kapag ikit dumadaan sa mga kahirapan, pagluha, ano ba ito? Paano ako makatakas dito? Amin na mahal, there hath no temptation taken you.
1 Corinthians 10:13. Amin naman. Kaya ang kinakailangan ang salita ng ating mahal po to dwell in you richly with all wisdom. Kinakailangan alam mo ang salita ng ating mahal na Panginoon para ito'y patimuin mo sa iyong puso at ito iyong panglaban kapag ikay nalulupaypay na nagbabagsak na hindi na alam kung anong gagawin. Ito ang bubuhay sa iyong pananampalataya. Ang mga salitang buhay ng ating mahal na Panginoon, 1 Corinthians 10:13, ating basahin, maminamahal. First book of Corinthians, chapter 10, verse 13. There had no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Tagalog, kindly po. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin nang higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Alapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Iyon naman pala. Amen. Pag sinasabi natin, in the back of our minds, minsan binabanggit pa nga ng mga Kristiyano, wag, minamahal. Wag mong babanggitin, hindi ko na kaya, no. Minamahal, pag dinideclare mo yan, yung kaaway, di wala talagang hindi mo kaya, dadagan ang kalalo niyan. Amen? Huwag mong banggitin. Ang banggitin mo, ito, salita ng ating mahal na Panginoon. Minamahal, kaya mo pala yan. Oh, hallelujah, purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Manangan ka sa mga pangako ng ating dakilang Diyos. Oh, kaya mo yan. Oh. Lahat ay sinusubok. Lahat ay dumadaan sa mga paglilinis na galing sa ating mahal na Panginoon. Wala dapat magsasabi, hindi ko kaya. Ayan o, 1 Corinthians 10:13. Kaya mo yan. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians chapter 4 verse 13. Lahat ng yan pangako ng ating mahal na Panginoon. You just read the Word of God. Meditate. Amen. Amin na mahal. Ito'y panghawakan mo. Oh. Ating basahin, amin na mahal. Colossians. Excuse me. Philippians 4. Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ, which strengthened me. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Dito po sa Colossus Kapitulo 4, versikulo 13. Lahat ng mga bagay ang aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ating beloved po pastor, beloved mama dear, beloved children, mami na mahal, walang ginawa kundi magpuri na magpuri na magpuri sa ating mahal na Panginoon. Ano po ang sabi ng ating minamahal, kagalang-galang mahal pastor, noong mga panahon ang trials, mami na mahal? Talagang grabe. Walang makain. Anong katwiran ng ating minamahal, ginagalang mahal pastor? Mabuti, walang makain. Magpupuri ka na lang bumaghapon. Hindi ka na pupunta sa palengke, nabawasan yung pagpupuri mo. Kasi pag nagpunta ka palengke, ihanda mo pa yung kakainin mo. O magluluto ka pa, nabawasan na naman. Pag nabusog ka na, pupunta ka pa sa palikuran, nabawasan na naman. Grabe, mami na mahal ang katwiran ng propeta ng ating dakilang Diyos. Kaya nalugod ng gusto ang ating mahal na Panginoon. Buo, maghapon, puri ng puri. Ala, amin na mahal. Dumarating ang pagpapala. Parang ibon sa ipapawid. Amin na mahal. Parang ibon sa talaga, parang literal na ibon sa ipapawid. Nagpupuri, mamaya, andyan na, kumakatok ang pagpapala, ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Grabe, maminahal, parang imposible. Pero may pinakitang perfectong halimbawa ang ating dakilang Diyos. So dahil na namatay, amin naman, dahil sa mga pagsubok, nasanay na eh. Amen? Parang naging bato na. Tumadaan ng pagsubok, wala na lang, parang wala na. Kasi patay na. Amin na mahal. So naging matuwid na sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ano po naging bunga?
Ito, mga minamahal ngayon, buong mundo ibinubunga ng Jesus Miracle Crusade. Buong mundo binubunga ng ating minamahal ginagalang na magulang sa malapag. Hindi na kontento, mga minamahal, na ilan lamang ang maligtas. Walang katapusan ng mga himala. Walang katapusan ng mga pag-aayuno. Amen? Hindi makontento. Oy, marami na naligtas. Pahingalay muna tayo. Ang dami na nating outstations. No! Mga minamahal, habang may panahon, purihin ang ating dakilang Diyos. This is the busiest church. Amen? Ay, pinaka-busy. Sapat nandito na lahat, mga minamahal. Dito na binuhos ng ating malapay ng mga talento kasi napakasipag eh. Sabihin ng iba, bakit sa inyo na lang lahat? Ano ba magagawa natin? Masipag nga kasi ang mga totoong nilang isa ng ating mahal na Panginoon. Saan ibuhos ng ating mahal na Panginoon? Doon sa mga tamad. Amen? Magbigay ng talento ang mahal na Panginoon sa mga tutulugan lang pala. Hindi, ibigay doon sa mga ang araw ginawang gabi. Ang gabi ginagawang araw. Kitang-kita po namin, mami, ang sakripisyo ng ating minamahal ginagalang magulang sa malap. Literal ginagawang araw ang gabi. Ang gabi ginagawang araw. Walang pahinga, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ha? Kung mayroon pang ibang planetang babahagi ng salita ng ating mahal, lalampas pa tayo dito sa mundong to, mga minamahal. Ang dami-dami na po natin. Hindi pa rin makontento. Amin na mahal. Hanggang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, tuloy-tuloy ang pangaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Tuloy-tuloy ang pagbunga. Amen. Billions ang ibubunga para sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo po'y tumatayo, mga minamahal, yan ang nagiging resulta kapag ikay mamatay sa iyong sarili. Mamatay sa pita ng laman. Lust of the flesh, pride of life. At ikiniginig righteous na, you become a vessel unto honor to bear fruit. Maraming bunga. At yung bunga, hindi lang basta bunga, mananatili ang iyong bunga. At magbubunga pa na magbubunga. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawi sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Oh, hallelujah. Pasalamatan po natin at napakabait na mahal na Panginoon Jesus. Na tayo po'y kabilang sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Dumaraan sa mapaglilinis. Mga pagsubok, mga pagluha, mga kahirapan. But hindi kailanman iniiwanan ng mahal na Panginoon. Sinasamahan ng ating mahal na Panginoon hanggang sa araw na yung kanyang pagbabalik. Oh, hallelujah. At aanihin po natin lahat yan. Hallelujah. Doon sa langit, mami na mahal. Our rewards are ready. Nakahanda na ang iyong mga gantimpala sa langit. Oh, hallelujah! Hallelujah! Very exciting, mami na mahal, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Malapit na magbalik ang ating mahal na Panginoon. Sabalit habang hindi pa nagbabalik, ipagamit natin ating buong buhay sa ating mahal na Panginoon. Hindi masayang ang dugo ng mahal na Panginoon sa krus ng Calvary. Na tumigis para sa atin, mami na mahal. Huwag nating sayangin ang ating panahon. Ibigay natin ating buong buhay sa malam. Pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Habang tinatawag ko na po, my beloved co-preacher, beloved Joey, praise the Lord, hallelujah. Wala na ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus. Sa habang panahon. Sa lahat po ng ating live webcast viewers, ating mga bisita, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay. Sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay. Inarin mo ang sala ko, hirap at tusa'y tinis mo, hanggang kamatayan pinaglaban mo ako. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya't aking inaalay ang papuri pagsamba, ang buhay ko
sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Yes, Jesus. Laging nasa puso ko mga dakilang gawa mo na nagbigay daan upang ika'y paglingkuran. Nilingap mo ang tulad ko, Panginoon, kay buti mo. Ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya aking inaalay ang paburit pasamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Sa landas na tatahakin ko, Panginoon, nawa ako'y samahan mo. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso. Ang tulad ako'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya aking inaalay ang pabuhay